Renalyn, ilan sila na nawawala kasama ng lolo mo? 8 halos ito, no? Siyam po. Siyam sila. Opo. Ito ba ay grupo talaga nila na pumapalaot? Opo, bali po pag nakakakuha po sila, share po sila, parang isang yung makukuha nila, pinagsasama nila, tapos Ilang bangka ito? Bangka Dalawa ba po. or dalawang Dalawa. bangka ito? May motor ito. Opo. May motor na bangka. Okay. So, 2 bangka ito na pumalaot. Opo. Okay? Hindi nakabalik yung 2 yun. Opo. Gaano katagal sila na ine-expect yung nandun sa laot? Ilang Bali- oras lang? Bali po, kasi ang expected po talaga, January 4, sabi nila makakabalik po sila. Yun po yung sabi nila, January Parang 2 araw sila na Opo. nasa laot. Opo, yun Okay. po. And then po, yung mga kasama po nila, nakasabay po nila sa paglaot, nagsibalikan na po. Sila po hindi. Nung bumalik po yung mga kasama nila sa laot, may mga sira po yung mga bangka po nila. Sandali, 2 silang pumalaot, di ba? Pero, na grupo. Pero meron pang iba. Opo, yung po Okay. yung kasabay lang po nila. Oo. So, yung iba nakabalik. Opo. At nakita nila at sila nakapagsabi na merong wreckage. Kumbaga, parang may Opo, sabi sina, na lumulutang. hindi po. Bale, sabay po silang pumalaot. Nauna po yun umuwi. Kasi po umuwi daw po sila. Masama na daw po yung panahon. Oo. Tapos yung may yung bangka po nila, may sira po yung katig po kung tawagin. Yung Oo. kawayan po. Oo, yung katig. Opo. Yung kaninong bangka ang may sira? Yung sa lolo mo? Hindi po yung Mga nakasabay bumalik. lang po Yung nila. nakasabay nila. Kaya sila bumalik. Opo. Okay. Pero nakita pa nila yung mga bangka ng lolo mo Ay, hindi na po. Sabay lang po silang pumunta po. na pumalaot. Opo. Okay. Nailapit nyo na rin ba ito sa Coast Guard? Opo, lumapit na po yung mga tita ko po sa maraming ahensya na po, sa iba't ibang platform na po, sa din po, balita, sa news po sa Bicol. Ayun po, na-interview naman po. Kaso nga, ayun po, na-interview lang po. Wala naman po nahanap. Ilang na po eh. Sige. Lieutenant Villafuerte, magandang hapon po sa inyo, sir. Ma'am, magandang hapon po sa inyo po. Yes. Sir, meron po ba tayong update tungkol sa paghahanap po nitong 2 bangka na hindi na nga nakabalik? Ito pong siyam na mga mangingisda po, pinangungunahan ni Melchor Bordeos. May balita po ba kayo, sir? Yes, ma'am. Ma'am, nakapagsagawa po tayo, ma'am, ng mga search and rescue operation. And then, patuloy po namin na minomonitor po yan. And then, sa kasamang palad po, ma'am, dahil po sa sama ng lagay ng dagat po at hangin, doon po sa Pandan, kung saan, na-report na doon po sila umalis at papunta po doon sa pinangingisdaan nila. Pansamantala po muna namin hininto ang aming search and rescue operation. Umaasa po kami, ma'am. Oo. Sir, tanong ko lang, meron po bang weather disturbance nung araw po na yon, yung January 2, 3, 4? May weather disturbance po ba? Malakas daw po ang alon? As per pag-asa, ma'am, wala po tayong weather disturbances sa mga nasabing date, ma'am. Okay. However, nung January 5, nag-issue po ng gale warning ang ating pag-asa. Okay. So, inaasahan po natin na makakabalik po sila ng January 5, January 6. Yun nga po, nagkaroon po ng mataas na alon. So, nagkaroon po tayo ng weather disturbances nung January 5, ma'am. Noon po bang nagpalaot rin ang Coast Guard? Wala pong nakitang mga debris in the area? That would be an indication na yung bangka ay tumaob o kung ano man po? Nung nagkadak po ng search and rescue, yung ating rescuer, ma'am, nung January 6, meron po silang natagpo ang styrobox, Okay. 20 nautical miles away, and then nag-extend po sila ng ilang milya para tingnan kung mayroon po o nagbabaka sakali po na mayroon pa pong debris or ma-locate po yung ating mga nawawalang mangingisda. However, hindi na po tayo nakapag-penetrate na mas malayo dahil sumalubong na po yung mga malalakas na alon. Anyway naman po, yung styrobox na na-recover natin, pinakita po namin sa pamilya at na-identify naman po nila na sa kanila daw yun. So yung styrobox, bahagi yun nung dala?
Tama ba? Okay. Lieutenant Villafuerte, meron ba tayong pag-aaral ng, hindi ko lang alam the science of it, pero based on yung lakas ng alon o yung direksyon ng alon at ng hangin, saan po kaya pwedeng mapadpad yung bangka? Or kasi kung nasira na yung katig or kung nasira yung motor at madadala lang sila ng alon, saan po kaya na area madadala sila? Ma'am, based po sa ating kalagayan ng panahon at sa pag-asa na rin po, yung wind direction sa ngayon, na-observe po at nararamdaman po natin is galing sa east to east yung direction ng ating hangin. So possibility ma'am, sa mga karatig eastern board din po ng mga karatig probinsya natin, may possibility pong doon po sila mapadpad. Would this be open sea? Malawak na open sea po ba ito? Or meron po bang mga isla doon na maaring mapadparan nila? Yung location kung saan po sila ma'am naglaot is open sea po yon. So malayo po talaga yon yung location nila. And yung pinakamalapit na isla, pwede pong mapadpad dito sa Eastern Seaboard. Pero doon sa area po kung saan po sila pumalaot, wala po tayong isla na pwede nilang mapadparan po, ma'am. Wala pong nakita, wala rin pong bang nakita na mga damit na or parts of the bangka? Wala po? Wala yung pa po, styrofoam lang? Yung styrofoam lang po, ma'am, yung aming na-recover that time. Lieutenant Villafuerte, gaano katagal po ang magiging protocol for search and rescue? Ilang linggo ma'am, po? Yes po. As long as meron tayong probable cause, ma'am, na i-rescue po natin sila, ma'am, gagawin po ng Philippine Coast Guard. Actually, bukas, ma'am, kapag maganda na po yung ating panahon, magpapadala po ang Coast Guard ng air asset for aerial search doon sa area. Okay. Inaasahan po sana natin na bumuti na po ang lagay para makapag-resume na rin po tayo ng operation natin, ma'am. Kaya ba ang aerial search kung mataas pa o malalaki ang alon? Considering na maliit na bangka lang ito? Gagamitin po natin, ma'am, ang ating air asset, ang ating PCG Islander fixed wing para po ikutan yung area doon kung saan po sila namataan or na report na nangingisda po. Okay. So gagamit po tayo ng air asset ng Coast Guard, ma'am, para mas malawak po yung coverage na maabutan po ng search, ma'am. Lieutenant Villafuerte, kung mamarapatin niyo rin lang po, palagay ko po mas magiging mapapanatag po ang loob ng mga kaanak kung mabibigyan po sila ng from time to time po ng update tungkol po sa efforts po ng Coast Guard. Sabi po kasi nangako po sila na magpapalipad ng eroplano. Tapos maghahanap doon sa saan po ba yun? Doon sa mga isla, mga karatig. Pero ang alam po namin sa lang po sila, sa may gilid-gilid lang po sila. Tsaka 2 oras lang po halos. Nag-ikot-ikot daw sila ng 2 oras. Lieutenant Villafuerte, ano po ba ang protocol pagka po nagpapalaot po kayo ng search and rescue? How long po na nasa laot ang ating mga Coast Guard din na assets? Ma'am, yes, ma'am. Based ma'am sa report na nare-receive namin, ma'am, kung hanggang saan po, ma'am, saan po yung location na nasabing incident or pinangyarihan, ma'am. Kung kakayanin po ng aming asset na puntahan yun, ma'am, pupuntahan po namin yun, ma'am. Okay. It so happen, ma'am, na alam naman po natin, ma'am, yung sa area na yun, kahit po malalakas yung alon, tinatry po namin na makapenetrate po para malawak pa po yung aming maabot ng aming operation. Okay. And, actually, naiintindihan namin, Lieutenant Villafuerte, kasi isa ito sa mga gustong tugunan rin ni Senator Raffy, yung kakayahan ng Coast Guard natin at yung kanilang mga resources. Kasi wala rin naman sila nung malalaki talaga na mga barko na kaya rin na umabot, higit pa doon sa mga areas o yung lugar na tinatawag natin na open sea para makapag-conduct nung So may limitasyon unang-una sa laki sa lawak ng area at saka doon sa laki ng barko or yung gagamitin nila na sea vehicle kasi yung crudo nun
may ilang oras rin lang ang kaya na takbo tapos kailangan bumalik. Yes. Meron pa po daw ma'am na naghingi po ng krudo sa namin sa munisipyo po. Pero hindi naman din po nagamit. Okay. Binigyan. Hindi na binigyan? Hindi nabigyan. Okay. Lieutenant Villafuerte, may kulang po ba ang resources pa natin dyan for this particular paghahanap po, search? Or Hindi naman po, sufficient ma'am. naman? Meron naman po tayong mga available na resources para magamit po natin sa ating conduct Okay. ng ating search and rescue, ma'am. So, Sige. sa Philippine Coast Guard, ma'am, ginagawa po namin ang lahat para po maibalik or ma-locate po natin yung ating mga kababayan. Sige. At malaking bagay actually na nahanap yung yung styrofoam kasi kung madalas sa hindi wala talagang nare-retrieve. Pero Shari, off-air na lang natin i-coordinate so that mabigay natin rin direct communication with the Coast Guard at saka yung kapatid ninyo na yun na naghahanap, ha? Okay. Nanawagan po ako sa walang mga mangingisda, lalo na sa kapatid ko, sa dalawa kong pamangkin, sa kasabayaw ko. Kung meron pong napadbad sa inyo kahit saan na pulo or gilid-gilid na kahit kung ano ang anuhan ninyo sa kanila. Kung buhay man, Diyos ko na yan. Sila, pagbagay alam nyo na lang po sa amin kasi grabe na po talaga lungkot namin. Magdadalawang linggo na wala pa sila. Nasaan lang kayo? Kapatid ko. Dalawang kapatid ko. Si Angelo, si Ande, Join ko, si Belka Bonillo. Yung papa ko, si Albinaldo, kung nasaan lang kayo sana. Buhay pa kayo dyan. Huwag kayo mag-alala, hindi kami titigil hanggat hindi kayo nasasagip. Sige. Shari, makakaasa naman ang kaanak ka noon na tututukan natin ito and we will coordinate communication kasi yun ang pinaka-importante. Apo. So again po, ang mga nawawala pong mga mangingisda ay si Mr. Alvino Naldo, Andy Naldo, Angelo Naldo, Kent Buban, Rafael Idanan, Jeremy Ikawat, Edwardson Datu, Melchor Bordeos, and Noel Base. Ang pinakabata po sa kanila ay si Kent Buban na 18 years old po. Pamangkin. Maraming salamat po kay Lieutenant Junior Grade Kenny Villafuerte, ang ating commander ng Coast Guard Station Catanduanes. Maraming salamat po. Magandang hapon po.